marami ngayon sa mga sumusubok na mag-apply sa OLA ay dahil sa mga ads na nakikita nila sa social media at kung saan-saan pa, diba? Nga naman, nakaka-curious naman talaga yung mga ads na nakikita natin ng pautang, kaya talaga naman mapapaklik ka at mapapaklik ang karamihan na makikita dun sa ads na yun. May mga pagkakataon po na nag-try lang naman mag-apply sa loan pero hindi naman tinuloy pero na-disburse pa rin. Meron din naman na pagkakataon na may tatawag o magte-text sa'yo na approve ka na daw sa loan and nagsabi sila ng certain amount na approve ka na. Pero pag nag-apply ka na at na-approve, hindi naman pala yung amount na pinangako sa'yo ang papasok sa account mo. Kaya po sa video na ito ay sasagutin ko ang tanong na ano bang dapat yung gawin kapag nag-apply sa OLA pero hindi nyo tinuloy pero nag-disburse pa rin. Una po, agad syempre kayo makipag-ugnayan sa OLA, diba? Kapag napansin ninyong na-disburse agad yung loan kahit na hindi mo prinoceed o tinuloy, ang unang hakbang po dyan ay agad makipag-ugnayan sa customer service ng OLA. Ibigay po ninyo lahat ng detalye ng inyong application at ipaliwanag na hindi mo naman itinuloy ang inyong loan application. And sa kaso po na ikaw ay nalinlang o naloko na pag-applyin ng isang OLA agent at hindi naman pala totoo yung pinangako niya sa yung amount, makipag-ugnayan din kagad sa kanila para sa madaling panahon upang may paliwanag ninyo yung sitwasyon at magkaroon kayo ng instructions kung paano may babalik yung pera. Tandaan nyo huwag basta-basta ibabalik ang pera sa GCash o bank account nung nagpadala sa inyo. Dahil kailangan nyo munang makumpirma sa OLA na ibabalik mo ang pera at para mabigyan kanila ng tamang instructions. At kung saan payment channels. Pangalawa, maghanda ng mga dokumento. Ihanda ninyo yung mga kinakailangan dokumento na magpapatunay na hindi mo talaga tinuloy yung application o ikaw ay nalinlang lamang sa pag-apply. Kabilang po dito ang mga screenshots ng iyong application status, email, text confirmations at ano pang komunikasyon mula sa mga OLA na naglalaman syempre ng mga impormasyon tungkol sa iyong loan applications. Kasi po, yung mga documents na yan, ito yung makakatulong sa inyo sa pagpapaayos ng issue ninyo. Pangatlo, i-file ang dispute. Kung hindi agad ma-actionan ang iyong reklamo, mag-file na ng formal dispute sa OLA. Sumulat ng isang malinaw at detalyadong sulat ng reklamo na nagpapaliwanag ng sitwasyon at humihiling kayo na ibabalik ninyo ang perang na-disburse. Ipadala po ito sa official email ng OLA and i-follow up nyo syempre. Pang-apat po, mag-report sa mga authorities. Kung hindi pa rin maayos yung issue, mag-report kayo sa kinakaukulang otoridad katulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at National Privacy Commission. Yung mga ahensya na yan ay makakatulong sa inyo sa pag-aayos ng problema at pagprotekta sa inyong karapatan bilang isang consumer. Panglima, gaya ng sabi ko kanina, magsagawa kayo ng follow-up. Huwag po ninyong kalimutang magsagawa ng regular follow-up sa inyong reklamo. Gumawa kayo ng record ng inyong mga communications at yung mga documents na may kaugnayan sa inyong reklamo. At panghuli po, maging maingat na sa susunod na apply nyo, ganon, upang maiwasan syempre yung mga ganyang uri ng problema sa hinaharap. Maging maingat kayo sa yung mga susunod na applications at iwasan nyo yung palaklik kayo ng mga ads na yan. Dahil kadalasan po sa mga gumagamit ng mga OLA na yan na may false advertisements kasi para makapagtawag talaga sila ng attention at talagang ikaw ay mag-click. And yon, kung may tumatawag po at nagte-text sa inyo na ikaw daw ay approved sa isang loan, huwag kayong basta-basta naniniwala. At kung talagang kinakailangan ninyong mag-apply, siguraduhin nyo po muna na nauunawaan nyo yung proseso ng aplikasyon at huwag mag-submit ng anumang informations kung hindi ka talaga sigurado na itutuloy mo ang iyong loan. Ang pag-aayos ng mga ganitong hindi sinadyang pag-disburse ng loan ay talaga namang mahirap at nakaka-stress. Ngunit sa pamamagitan ng maagap na pagkilos at tamang documentations at syempre pakikipag-ugnayan sa mga tamang ahensya, maaari mong maayos ang issue at maibalik ang perang na-disburse sa'yo. Tandaan, ang pagiging mapanuri at maingat ay mahalaga sa pagharap ng mga ganitong uri ng problema. Dito po sa PhilFlag, layunin naming bigyan kayo ng tamang impormasyon at suporta upang malabanan ninyo yung mga mapanlinlang na gawain ng mga OLA na yan. Kung kayo po ay nangangailangan ng karagdagang tulong o nais nyong maging parte ng aming advocacy,
huwag po kayong mag-hesitate na makipag-ugnayan sa aming official Facebook page. Ayan, sana po ay may panibagong kaalaman akong na-share sa inyong lahat. At huwag niyo pong kalilimutan din pala na mag-like, follow at subscribe sa aming mga official social media accounts. Hanggang sa susunod po na video ko, ako po